What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is June 23, 2025 and we are now looking sa graph ng PSEI and as you can see, yes, nangyari na yung hinihintay natin na mangyari last week. Actually may inaabangan ako kahapon na mangyari. Yun sa ano, 'di ba may gera ngayon. I think Iran ba 'yon? Iran tsaka I don't know, nakalimutan ko. Basta sa Middle East na mag-react yung stock market dun sa nangyayaring kaganapan or kaguluhan or gera ngayon sa Middle East. Prepare to meet your maker at the hands of my cat launcher. No? Actually, last week ko pa hinihintay to. I don't know bakit ngayon lang siya nag-reflect dito sa stock market, no? Pero on that note, syempre dahil mababa ang mga company ngayon, eto na rin yung pagkakataon natin na makabili ng mga gusto nating stock on a sale price. Oh my god, oh my god, oh my god! Yes, on a sale price na. And as you can see, may mga stocks na nagbababaan, no? And I am hoping, no? I'm hoping talaga na mas bumaba pa para maka-position tayo ng maganda dun sa mga stocks na matagal na nating inaabangang bumaba and hindi bumababa, ano? So ayun, mula sa 6,300 bumaba ng 6,200, halos 100 points yung binaba niya, grabe. And I am expecting na bababa pa to, na break niya na itong support na to, no, yung 6,300. And next na mabibreak niya, sana sana bumaba pa na around 6,000 mark. And I don't know if bababa pa siya ng 5,800 mark, pero I doubt na bababa pa dyan. And with that, tingnan na natin yung Excel file natin. So nandito na tayo sa Excel file. Nasa week number 87 na tayo, which consists of June 16 hanggang June 23, which is today. And yes po, nag-invest na ako ng 20,000. Seems foolish to have all this money lying around. Oh, you'd rather have it down at the bank where the Jewish guys can leer at it? Yeah, money. Ito yung plano kong i-position, no, para sa kaganapan na to. Pero actually ano lang to advanced positioning lang to. And I don't know, siguro 2 buwan akong hindi magi-invest after this. Kasi ayun, basically in advance ko lang talaga investments ko. And ayun lang. So yep, nakapag-invest or nakapag-cash in tayo ng 20,000 and naka-receive tayo ng dividends mula sa ATI and Topline. Total is 1,198.8, almost 1,200. Ang pagkakatanda ko, nasa 115 sa ATI and nasa 1,000 plus yung sa, no. Nasa 115 yung sa Topline and nasa 1,000 plus yung sa ATI. And stocks that we bought, hindi ko maalala kasi actually hindi ito yung Excel file ko, no. Naiwan ko sa office. Etong stocks that I bought, ito lang yung medyo hindi ko sure kung may nabili ba ako within this week. Pero double check ko na lang and ayusin ko na lang dun sa next upload ko. I'm sorry. And stocks that I sold, so binenta ko kanina yung Topline kasi I don't know kung bakit siya biglang tumaas. No? Pero sa pagkakaalam ko at pagkakaintindi ko kasi petroleum business and oil business itong Topline. And sa pagkakaalam ko, sila ang maaapektuhan lalo na sa Middle East na naman yung problema. Hindi ko sure pero parang paplano na naman na yung Middle East ay may isasara na namang isang daanan ng mga barko, no? Hindi ko sure pero ayon lang dun sa mga naririnig ko, mga speculations, no. And pag nangyari yon is eto talagang mga petroleum businesses yung sobrang maapektuhan. Kaya ang nasa isip ko kanina, habang mataas pa yung Topline, ibebenta ko na, and siguro pagka bumaba na lang siya, saka ko na lang bibilhin ulit, 'di ba? Parang
at least kahit papaano may kita tayo if ever na mangyari yun, no? But I'm sure you're all with me when I say congratulations, you son of a... Sana ganun yung maging play. And total market value na ngayon is at 351,458.86 dahil ito dun sa 20,000 na kinash in ko kanina para pang abang dun sa mga sa mga babagsak na stocks, no? And kanina may mga bumagsak na minamatahan ko pero feeling ko kasi may ibababa pa yon kaya hindi muna ako bumili, no? So kaya ngayon total unrealized gain mas bumaba na siya dahil nabenta ko na yung top line. Nasa 21,522.77 na lang siya. And total dividends since nagdagdagan na ng 1,200 almost galing sa ATI and top line, we already have 18,731.7 total dividends na natanggap natin investing in 87 weeks. And we have a total gain, bumaba na naman, 50,373.86. So, yeah, natural lang na bababa kasi down market talaga and expected na natin yan. And percentage is 14.33%. And total money invested plus 20,000 lang, so 301,085 pesos. So punta na tayo dun sa comparison ng ating portfolio. So ayan, last update is June 16, 2025. That update is meron tayong total market value na 333,000 and 333,804.11 pesos. And ngayon, June 23, since nakapag-cash in na tayo ng 20k, we have total value of 351,418.86 pesos. So, A-REIT mula 40.1 naging 40.15, tumaas siya. And ATI mula 23.2 naging 23.6, tumaas din. Costco mula 6.63 naging 6.85. Wala, tumataas pala itong mga to, no? And Citicorp mula 3.42 naging 3.45. Uy, sunod-sunod to, puro pataas na. And dito na yata, ay hindi, tumaas din yung DMCI mula 10.6 naging 10.68. And Globe, ito yung bumaba, mula 1,765 naging 1,676 na lang siya. Dito nga pala sa Globe, ang game plan ko, kung hindi pa rin siya tapos mag-bottom, bibili ako ulit pag nag-negative 15% na to, no? Bibili ulit ako. So, ayun, tuloy tayo. GT Cap mula 580 naging 542 na lang siya. Ayun pala, medyo bumaba yung GT Cap. Keeper mula 2.77 naging 2.7 na lang siya. LTG mula 12.72 naging 12.74. Medyo tumaas pa pala to. Metrobank mula 74.6, ito bumaba to. Ayan, 71 na lang siya. And Mega World mula 1.79 naging 1.76 na lang. PPC mula 11.68 naging 11.8. So tumaas din pala yung PPC. RFM mula 4.45 naging 4.21 na lang. And SCC mula 33 naging 32.6 na lang siya. And we have total unrealized gain mula 26,319.79 naging 21,522.77 na lang siya. And so with that, maraming salamat pa rin sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta. So abangan nyo next week kung ano yung mga mabibili nating stocks dito sa pagbagsak ng stock market natin, no? And ayun lang, maraming salamat. JP out.